Karapat-dapat po ba si Lord ng tunay na pagsamba? Amen. Yun po ang ating inawit kanina, no? Ang pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa'yo lamang nararapat. He will not give His glory to anyone. The glory He deserves sa Kanya lang. Yun po ang tunay. Kaya marapat po talaga na binibigay po natin sa Kanya yung pagsamba na karapat-dapat sa Kanya. Sa Hebreo chapter 13, therefore, by Him, by Jesus, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. As sa verse 8, same chapter, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? Palapakan naman po natin ang Panginoon. Praise your name, O God. Praise your name, O God. Claim all your glory. Claim all your glory. This month po, sineselebrate sa Angono, kasi sa mga di po nakakalam, taga-Angono na po ako ngayon, sineselebrate po yung Gigantes Festival. No? Maganda yung tagline po nila. Sobrang ganda. Kristong Hari. Yan yung ano nila. Kristong Hari. Christ the King. The best po yan. Yung kataga na yan, Christ the King. Ibig sabihin, siya yung may authority, no? Yung patron naman ng... Sa Barangay San Juan, sino patron natin dito? Bilang mga tayo, yung mga dating mga Katoliko, San Juan. San Juan, di ba? Sa Muson ba meron pa? Bukod, ano? Christ the King. Ay, oo. Meron pa nga diyang, yung Church in the Sky, di ba? Tayo dun sa Ayun, Christ the King. Okay, okay. So, si John, San Juan, kaya uso yung basaan. Kasi, anong karugtong ng pangalan ni John? Dalawa, Baptist, di ba? Meron John the Beloved, meron John the Baptist, kaya nagbabasaan. Kaya nag-viral sa sa may Barangay San Juan, yung mga pinagdeprosan ng yelo, yun yung binubuhos. Di ba, mabaho rin yun kasi naghalo-halo doon yung isda, yung bahoy, kung ano, lahat ng pinagdeprosan, meron mga sa kanal, mga pinagsaingan, di ko na alam eh. Tapos pag na-KJ ka doon, ikaw yung masama. Ayun, kaya nag-viral nakaraan kasi kung ano na yung binubuhos sa kanila. May story pa na para mag-a-apply siya ng visa, papaalis na siya, na-disapprove pa yung application, sa halip na papunta na siya ibang bansa. Dito naman sa atin sa Angono, ang patron nila is si San Vicente. No? Ay, Clemente. Yan. Barangay pala yun, San Vicente. Saint Clement. Si Saint Clement pala ay isang Santo Papa. So, binasa ko yung pamphlet nila. Okay yung pamphlet nila. Though, syempre, again, hindi ibibigay ni Lord yung glory niya sa kanino man. Sa Isaiah mabasa natin, hindi niya ibibigay yung glory niya sa mga hindi nakakapagsalita, sa mga kahoy na inanyuan ng mga tao. Hindi niya ibibigay yung glory niya. Kaya sa kanya lang po talaga dapat yung papuring karapat-dapat sa kanya. Hindi niya ibibigay yung glory niyang yon. Ayan, kaya sa week na to, tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral tungkol sa Beware November. Patungkol pa rin sa mga babala. Last time, pinag-usapan natin yung Beware of Dogs. Tungkol yun sa mga false prophets. And before that, pinag-usapan din natin yung babala sa henerasyon na ito. At pinag-usapan din natin yung mga paghahanda na pwede natin gawin sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus. Ngayong linggo pong ito, pag-usapan natin ang mga babala sa mga bayan na ayaw magsisi. Sa ministry ni Jesus. Sa amin sa Bible class, nag-aaral kami ngayon ng aklat ng Mateo. Binabalikan natin yan. Kahit ilang beses na natin napag-aralan, binabalikan po natin yung aklat ng Mateo. At dito po napukaw yung aking atensyon sa mga verse na ito. Sa Mateo chapter 11, 20 to 24. Mari po ba tumayo ang bawat isa sa pagbabasa ng kanyang banal na salita? Sige po, nakita na po ba? Amen. Uy. Tanggal yung slide ko. Wait lang.
Okay. Okay lang po ba? Sabay-sabay po natin basahin. Chapter 20 hanggang 24. Ready? Read. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong sinalita. Ang iyong mga salita ay naisulat upang kami may matutunan. Ang iyong mga salita ay naisulat upang ikaw ay maparangalan. Kaya sa oras pong ito, kung may nakikita ka pong karumihan sa aming mga puso't isipan na maaaring maging hadlang upang di po namin matutunan, mapakinggan ang nais mong sabihin at ituro, patawarin po kami, linisin po kami from this. At hiningi po namin ang iyong paggabay, Panginoon. Nabuksan mo po ang tainga ng aming mga kapatid na mapakinig ng iyong salita. Gayon din sa pampalakas tinig na ito. Napalambutin mo po ang aming puso na wag na nga po kami magmatigas kapag narinig namin ang iyong tinig. At ang iyong lingkod na mag-share ng iyong salita, gamitin mo. Tulungan mo. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakapo na pong bawat isa. Ito pong mga salitang to ay nabanggit nung panahon na nangaral ng salita ang Panginoong Yesus. At alam naman natin na si Jesus ay tatawaging Nazaret. May dalawang klase po kasing Nazaret. Una is Nazareno pala. Pag sinabing Nazareno, dinedicate para sa Diyos. Si Samuel ay isang Nazareno. Si Samson ay isang Nazareno. Pagka isa kang Nazareno, bawal kang uminom ng alak, bawal mong gupitin yung buhok mo. Ibig sabihin ng Nazareno. May isang pagiging Nazareno rin dahil lumaki siya sa Nazaret. Si Jesus nga ay tatawaging Nazareno. Kasi sa Nazaret siya lumaki. Alam natin, di ba, si Jesus pinanganak sa Bethlehem, pero lumisan sila dahil kay Herodes. Gusto siya ipapatay. Kaya pumunta sila sa Egypt. No? Nung mamatay na si Herodes, pinabalik na sila. After nun, nagstay na sila sa Nazaret. Hanggang sa nag-mature si Jesus, nung nag-start siya ng ministry niya, sa Galilea siya, nagpaikot-ikot. Yan yung pinakaunang ministry niya. At sa totoo lang, nagstay siya sa lugar na tinatawag na Capernaum. Kaya itong mga bayan na to na nabanggit, ay sila yung mga unang pinagpakitaan ng himala ni Jesus. Kaya rito nga, masabi nga natin sa Matthew 11, kaya sinumbatan ni Jesus yung mga bayan na ayaw magsisi. Sinumbatan niya. Kasi sa kanila binigay yung unang himala. So, ano nga ba yung big idea ng pag-aaralan natin? Saan iikot ang ating pag-aaralan? Ito'y patungkol sa kung sinumpa ang mga bayan na ayaw magsisi, kagaya ng Bethsaida, Capernaum, Chorazim. Noong unang panahon, hindi ba't higit ito sa ating panahon ngayon, nahayag na si Kristo, malaya nang naipapangaral ng gospel, marami na tayong nakikitang himala. No? Kung sinumpa nga ang bayan ng Sodoma at Gomorrah noong unang panahon dahil ayaw nila magsisi, masabi naman po natin na higit ngayon sa ating panahon. Let us look sa mga evangelical cities. Ayan, yung big idea, no? Let us look sa ating mga evangelical cities. Pag sinabing evangelical cities, ito yung term na ginagamit ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sa tatlong to, ito yung big three, no? Kung saan nangaral si Jesus. Kung sa panahon natin ngayon, ang big three sa atin,
yung malapit sa Rizal, ano ba ang Big Three traffic sa atin? Alam niyo na naman kung ano yung Big Three traffic, no? Meron sa Baytown, meron sa Muson, meron sa Fishport. Parang ganon. Dahil nandyan lahat nung yung pinaka mga daanan. Ganon din po. Si Jesus, dito siya nagpaikot-ikot. At may kita natin sa Matthew chapter 4, verse 13, tinawag niyo yung Capernaum na kanyang sariling syudad. Kanyang sariling bayan. Kasi parang ito yung naging himpilan na kanyang ministry. Matatandaan din natin na sa Galilea, diyan yung matatagpuan yung kanyang mga alagad. So, Jesus called it His own city. Tingnan nga natin yan sa Mateo 4:13. Capernaum was Jesus' adopted hometown after He was rejected in Nazareth. Ngunit, hindi na siya sa Nazareth naninirahan. Diba? Nung nag-umpisa siya sa ministry niya, lumiban na siya sa Nazareth, which is nandyan yung family niya, hindi na siya nag-stay sa Nazareth. Sa Nazareth, kilala siya bilang anak ng karpintero. No, hindi na siya nanirahan, kundi sa bayan na ng Capernaum na nasa baybay ng lawa ng Galilea na sakop ng Sibulon at Neptali. After ni Jesus mabaptize at mag-fasting ng 40 days and 40 nights, may kita sa chapter 4, pumunta na siya sa Capernaum. Nagumpisa na siyang gumawa ng mga himala at nagumpisa na siyang tawagin niya yung kanyang mga unang disipulo. Kung bubuklatin niyo sa ating mga Bible yan, makikita niyo yung mga susunod na verses dyan, tinawag na niya yung kanyang mga alagad. No? Dito siya bumaling after he was rejected dito sa Nazareth, sa Mateo 6:1-6. No? He was rejected. Okay, mukhang mali ang aking na ano. Of course, mali yan. No? Kasi madaling araw ko na ito na ano eh. Tingnan natin. Anyway, alam naman natin, di ba, na ang hometown ni Jesus is sa Nazareth. Okay. So, Capernaum, mahalaga po ito kay Jesus. Para siyang, ako, taga Pladway, pwede ako mag-share sa iba, pero ang puso ko nandito sa Taytay, Pladway, kasi tubong Pladway ako. Ganon din si Jesus. Siyempre, ang gusto niyang unang sharean, yung family niya. Yung hometown niya. Kung may unang makikinabang ng mga himala, kung may mga unang gagaling sa karamdaman, walang iba kundi yung hometown niya. Una, Nazareth, pero hindi siya tinanggap. Ikalawa, sa Capernaum, dahil dyan na siya nagstay nung mag-umpisa ang kanyang ministry. Sa Corazin, ay matatandaan din natin sa Capernaum, ano nga ba yung mga ginawang himala dyan? Pinagaling yung paralitiko, pinagaling yung mother-in-law ni Jesus, ni Peter, which is buong magdamag siyang nagpagaling nung may mga karamdaman, ang haba ng pila. No? Diyan din, binuhay na mag-uli yung anak ni Jairus. Nag-cast out ng maraming mga evil spirits at dito niya dineliver yung bread of life na sermon, which is maraming natalisod talaga sa kanya sa John chapter 6. No? Sa Corazin naman, itong Corazin ay situated sa northern Galilee. Sa Corazin, makikita natin yung Bethsaida, kabuuan ng Galilee, Capernaum, kitang-kita kasi nasa elevated na lugar ang Corazin. Pero, isa rin to sa sinumpa. Jesus performed several miracles sa Corazin, including healing of centurion's servant. Ito yung sinabi ni Jesus na nauuna pang pumasok sa kaharian ng langit yung mga taga-east at taga-west dahil sa laki ng kanilang pananampalataya. No? The healing of the paralytic sa Mark 2, verse 1-2. Ganon din sa Bethsaida. Jesus performed several miracles in Bethsaida, including healing a blind man, feeding the 5,000, walking on the water, and dito rin ang hometown ni Philip, Andrew, and Peter. Jesus also met his first disciples in Bethsaida, including Simon Pedro, the fisherman from Bethsaida, and his brother, Andrew. So, kung pag-uusapan natin yung pagpapala, pinagpala po itong mga bayan na to. Pero bakit ang pag-uusapan natin? Babala sa mga bayan na ayaw magsisi sa kasalanan. Yung kanilang pagpapala ay naging sumpa dahil sila ayaw makinig, ayaw magsisi. Kagaya ng mana.
Yung mana, pagkain po siya sa disyerto ng 40 years. Blessing yan, pagpapala yan. Pero nagiging sumpa siya pag hindi sumunod sa Diyos. Paano siya naging sumpa? Ganon din yung pugo. Paano siya naging sumpa? Pag kumukuha sila ng pugo, sinusobrahan nila yung kuha. Ang sabi ni Lord, sapat ang mga pangangailangan niyo sa bawat araw, huwag kayong kukuha ng sobra. Eh yung mga Israelita, ang dami nilang kinukuha ang mga pugo. Sinisilid nila sa mga tent nila. Isipin nyo, nilalagay niyo sa mga tent nila, sa mga baul nila, sa mga storage nila, nilalagay nila yon. Alam nyo kung ano nangyari? Kinabukasan, namamaho yung pugo. Isipin mo, kung sa tent mo, sa mga drawer mo, may mga pugo, tas bulok yung lahat. Kasi, blessing yung pugo, pero nagiging curse siya pag hindi sumusunod sa Diyos. Nag-hoard siya, naging lason. Ganon din po, blessing na bisitahin ni Jesus itong 3 bayan na ito, pero naging sumpa dahil ayaw nilang manampalataya. So pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga babala para sa mga bayan na ito na ayaw magsisi? Blessed cities have become turned into curse for not repenting and believing the gospel. Sa Lucas chapter 12, 48b, from everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Malaki po yung blessing na pinagkatiwala sa Capernaum, Jorazim, Bethsaida dahil si Jesus actively nagpipreach ng gospel. Actively nagpapakita ng mga miracle. So much will be demanded from them. Inaasahan ng Diyos yung bunga. Inaasahan ng Diyos yung bungas sapagkat nagtanim siya doon ng maraming salita. Gumawa siya doon ng maraming himala. Umaasa ang Diyos para sa bunga ng mga taong mananampalataya. Sa halip ang nangyari, matapos makapakinig ng salita ng Diyos ng mga bayan na ito, tinalikuran nila si Jesus. Binaliwala nila si Jesus. Especially sa Nazareth, kung saan ayaw paniwalaan, ayaw pagkatiwalaan si Jesus. Naramdaman nyo na ba, mga mahal ko kapatid, na kayo ay nagtayo ng business? Simple business lang. Maybe nagluluto-luto kayo sa bahay o kaya may buting-ting kayo or something like that. Pero yung mga kamag-anak nyo pa, yung mga immediate nyo pa kakilala, sila pa ay ayaw maniwala. Ayaw nila. Feeling nila, nalalamangan sila lagi. Alam nyo ba ang sabi nila kay Jesus? Hindi ba ikaw yung, kilala ko tatay mo, di ba anak ka ng karpentero? Ang nanay mo si Maria, tapos ang kapatid mo si Santiago, si Judas, si Simon, si Jose. Yun yung mga kapatid niya, half-brothers niya. Eh bakit ngayon gumagawa ka ng ganyan? Ayaw nila paniwalaan hanggang sa binuksan ni Jesus yung scroll, gusto siyang ihulog sa bangin, umalis na siya. Sapagkat kung napakalaki ng blessing na ibinigay sa atin, napakalaki rin ng hihingin sa atin. Kung napakalaki ng blessing na binigay sa atin at napakalaking opportunity ang binigay sa atin, napakalaki rin ang inaasahan sa atin. Kaya sa mga oras na to, ang Lord umaasa sa mga bayang ito na sila naman ay makikinig sa kanilang Mesiyas. Sa halip, kabaliktaran pa po ang nangyari. They are cursed because they did not repent. Ang blessing ay nagiging curse pagka nami-mishandle. Yung blessing, yung opportunity sa kanila ay naging curse dahil hindi sila nanampalataya. Sa Mateo 11, verse 20. Sabi rito, then he began to rebuke the cities in which most of his mighty works have been done because they did not repent. Sinumbatan niya sa mga bayan na nakasaksi ng maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sila ay sinumpa, sila ay sinumbatan dahil sila na nga ay pinagkatiwalaan ng napakaraming bagay pero sila pa rin ay hindi nagbalik loob, hindi nanampalataya. They have the greatest, mightiest preachers, evangelists, prophet, and healers nung panahon nila. They have John the Baptist. Alam niyo po ba ang testimony ni Jesus tungkol kay John the Baptist? Sa Matthew chapter 11,
Okay. Okay. Dito sa verse 11, 11:11. Buksan nga natin sa Tagalog. Ito po ang testimony ni Jesus kay John the Baptist. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang sinilang sa daigdig. Sino ba mga sinilang sa daigdig? Hindi ba sinilang sa daigdig si Haring David? Hindi ba sinilang sa daigdig si Haring Solomon? No? Kay sino mang sinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. John the Baptist is great. Kasi yung mismong life niya, nilaan upang ihanda yung daanan ng Panginoong Jesus. Nagsalita ang mga prophet hanggang kay John the Baptist. Siya yung pinakahuling tanda ng pagpapanganak kay Jesus. Nasa Old Testament no, na magbabalik si Elijah. Iniisip nila si Elijah yung si Jesus eh. Pero by prophecy, yung spirito, yung same anointing ni Elijah, napakay John the Baptist. No? Kaya super powerful ng calling ng anointing ni John the Baptist. Sa verse 14, tuloy nga natin 13 hanggang 14. Sige. Sabi rito, sapagkat hanggang sa dumating si John the Baptist, ang mga propeta at mga kautusan ang siyang nagpapahayag tungkol sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, John the Baptist is the last prophet bago dumating ang Mesiyas. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na pinangakong darating. Si Elias, si John the Baptist yung may same anointing na Elias na darating kasunod ni Jesus, na siyang maghahanda ng daanan ni Jesus. Si John the Baptist, kung masabi natin yung pinaka secluded na life, si John the Baptist na yon. Ano ba yung buhay na sinabuhay niya? Mula bata pa lang, nasa ilang na siya. Ang kinakain niya, mga pulot-pukyutan, mga locust, yun yung kinakain niya. Lagi siyang nagpa-fasting. Ang suot niya, balat ng hayop. At nagpipreach siya sa Jordan na sinasabi, magsisi na kayo. Nararito na ang kaharian ng Diyos. Ang preaching niya is for repentance. At sa totoo lang, maraming naniwala sa mensahe ni John the Baptist. At kung gugustuhin niya lang, pwede niyang sabihin na ako na nga ang Mesiyas. Ang dami nagtatanong, ikaw ba ang Mesiyas? Pero ang sabi ni John the Baptist, ako yung nagbabautismo sa tubig, pero yung darating ko ay magbabautis, ay higit kesa akin. Hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang sandalyas. Ako yung nagbabautismo sa tubig, pero siya ay magbabautismo sa apoy at spirito. Mga mahal ko kapatid, si John the Baptist is a great prophet. They have John the Baptist in their time, yet they did not believe. Pumupunta sila sa lugar na yan, sa Jericho, kasama yung maraming tao, kasama rin yung mga Pariseo. Tignan nga natin dito sa try natin Lucas chapter 3. Matthew chapter 3 verse 8. Yan. 8 to 9. Matthew chapter 3 verse 8 to 9. Yan. Sige, taas muna. Siguro 7. Ayan, okay. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Hindi niya binabautismohan yung mga gusto lang magpabautismo. Kailangan mga tunay na nagsisi bago magpabautismo. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit ang mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. So, John the Baptist is a great prophet, is a great preacher. Makikita natin sa buhay niya na lahat ng qualities, check talaga. Ibang klase, nanginginig ang langit pag siya ang nagpipreach. Yet, they did not believe. They have Jesus Christ. Sa Matthew 11 verse 19, 11:18 ulit yan pero 11:19. Tingnan natin.
11, verse 19. The Son of Man came eating and drinking. Yung 18, di ko nabasa, no? Ito yung for John the Baptist. Basahin natin, no? Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at ang sabi nila, sinasanay ba ng demonyo ang taong yan? Di ba? Hindi umiinom ng alak, lagi nagpa-fasting. Ang sinasabi ng mga tao, sinasanay ba ng demonyo ang taong yan? Kaya hindi sila naniniwala sa mensahe. Si Jesus naman, nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. Kabaliktaran naman. No? At ang sabi naman nila, tignan nyo tong taong to, matakaw, lasenggo, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamagitan ng mga gawa nito. They have Jesus, yet still they did not believe. Itinuring nila na yung ginagawa ni Jesus na pagkain, pag-inom, yung pagkain sa hapag ng mga makasalanan, ng mga maniningil ng buwis, tinuturing nila na itong taong to hindi to matuwid. No? Tingnan natin sa next slide. They have John the Baptist, they have Jesus Christ, yet they still did not repent. And yet, they still have a reason not to believe. Nasa kanila yung lahat ng tanda. Nasa kanila yung napakaraming himala. Pero dahil ang kanilang puso ay nagmamatigas, ayaw pa rin nilang manampalataya. Pinakita na ng Diyos yung lahat ng tanda. Yung kapangyarihan na siya nga ang tunay na anak ng Diyos, pero ayaw pa rin nilang maniwala. Ano nga ba ang ibig sabihin ng repent? Yun ang kailangan nilang gawin eh, repent, repent, repent. Kabagabag ka Chorazin, kabagabag ka Bethsaida. Ayan. For if the miracles that were performed in you have been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Panawagan sa mga bayan na ayaw magsisi, panawagan sa mga tao na ayaw magsisi. Sabi, kung yung mga himala na ginawa sa inyo ay ginawa sa mga taga-Tiro at Sidon, matagal na silang nagbalik loob, nagpakumbaba na nakaupo sa sako. Sa lumang tipan, ganun po sila mag-repent. No, pinag-uusapan natin repent. Ang pagre-repent nila ay nakaupo, naglalatag sila ng sako, tapos nagsusuot sila ng damit sako, tapos naglalagay sila ng abo sa kanilang mga ulo. Hindi sila kumakain, hindi sila nagsasalita. Para ipakita nila sa Diyos yung kanilang pagbabago ng isip, yung kanilang pagbabalik loob. Sa Acts 17 verse 30, in the past, God overlooked such ignorance. Ano to? Yung mga kasalanan, yung pamumuhay sa sarili nating buhay. But now, ngayon, He commands all people everywhere to repent. Tingnan natin sa Tagalog niyan. Sa panahon na ito, tinatawag ng Diyos ang lahat ng tao na magbalik loob. Sa mga nagdaang panahon, pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang pamumuhay. Kailan dumating tong ngunit ngayon? Kailan tong hashtag ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao? Ngunit ngayon, inuutos niya sa lahat ng tao, ito ay nung dumating si Jesus. Pag sinasabi na, repent, for the kingdom of God is at hand, ang ibig sabihin nito sa mas mababaw, magbalik loob na kayo sapagkat dumating na ang kaharian ng Diyos. Dumating na ang kaharian ng langit. At tiyak nga na dumating na nung si Jesus ay nagkatawang tao. Sa Mateo chapter 4, verse 17, repent, for the kingdom of heaven has come near. May tuldok. Yan. Magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sa ibang salin, dumating na ang kaharian ng langit. It is Jesus.
It is Jesus. It is Jesus. He came. The word repent comes from the Greek word metanoia. No? Metanoia. Ang ibig sabihin nito, pagbabago ng pag-iisip. Change one's way of thinking, regret past sins, and seek God's purpose for your life. Pagka pinag-uusapan natin yung repentance, which is ito yung kailangan gawin ng mga bayan na ayaw magsisi, kailangan natin pag-usapan kung ano nga ba yung repentance. At pag sinabing repentance, kadalasan ito yung magpepenitensya ka, magmumukmuk ka sa isang tabi, yung iba, iiyak, malulungkot, pero hindi. Ang tawag doon ay attrition. Ang hinahanap ng Diyos ay contrite or yung bagbag na damdamin. Pag sinabing ikaw ay tunay na nag-repent, nag-iba ka na ng pag-iisip. Iniba mo na yung, kaya nga magkarugtong lagi repent and believe. Repent and believe. Because hindi ka maaaring manampalataya kung hindi ka muna nag-repent. At hindi ka nagiging tunay na nag-repent kung hindi ka nananampalataya. Ang ibig sabihin ng repent, dati nakatingin ako dito, ngayon dito na. Pagbabago siya ng pag-iisip. Pagbabago siya ng pag-iisip. Pagbabago ng paniniwala. Ano yung makikita nating halimbawa rito? Sa Lucas chapter 3, verse 7 to 8, produce fruit in keeping with repentance. Magkaroon kayo ng bunga na nararapat sa repentance, no? And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. Sige, tingnan sa Tagalog. 7 to 8. Ipakita ninyo sa pamagitan ng gawa na nagsisisi kayo, sa English, bear fruit worthy of repentance. Huwag ninyong sabihin sa mga anak, inyong sabihin, mga anak kayo ni Abraham. Sabi ko sa inyo, mula sa batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Let your repentance be true. Be of value. Magpakita tayo ng tunay na pagsisisi, ibahin natin ang ating mindset kung paano tayo naliligtas. Nung time na to, itong mga Pariseo, iniisip nila maliligtas na sila dahil anak sila ni Abraham. Are you with me? Amen? Yun yung paniniwala nila na lagi nilang pambato, anak kami ni Abraham. Kala nila dahil anak sila ni Abraham, maliligtas sila. Ganun lagi, ganun lagi, ganun lagi. Pero sabi dito ni Jesus, magbago na kayo ng pag-iisip. Si John the Baptist. Yung pagsisisi nyo dapat magkaroon ng magandang bunga. Tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan, magbago na kayo ng pag-iisip. Hindi kayo naliligtas dahil anak kayo ni Abraham. At ang mga Pilipino, kailangan din ba ng pagbabago ng pag-iisip o hindi? Kailangan. Paano ba naliligtas ang tao? Paano naliligtas ang Pilipino? Iba-iba, kada bansa Alam niyo ang mga Pilipino kung paano naliligtas? Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Maliligtas na tayo dyan. Hindi man ako nakakalimot sa Diyos. Diyan naliligtas daw yung mga Pilipino. Kailangan magbago ng pag-iisip. Paano naman naliligtas yung mga sa ibang bansa, Western countries? Hindi ko kaya ng English Pero ang idea is, hindi naman ako kasing sama ng iba. Doon sila naliligtas. Hindi naman ako gumawa ng mga matitinding kasalanan. Doon sila naliligtas. Kailangan magkaroon tayo ng pagbabago ng pag-iisip. Pinag-uusapan natin yung mga bansang sinumpa, yung mga bayan na sinumpa dahil sa hindi pananampalataya sa Panginoon. Tama po. Ngunit, panahon na siguro para pag-usapan natin yung ating sariling bayan, yung sarili nating katatayuan. Sapagkat sa Pilipinas, sa Floodway, ang daming church. Sa Floodway, ang daming nagpipreach. At karamihan din, nakasaksi na ng mga mahimalang gawa ng Panginoon. Maraming gumaling sa karamdaman, naging maayos ulit yung pamilya, na-restore yung negosyo.
Mayroon ding mga nabuhay na patay. Pero, hindi pa rin sila nanampalataya. Ilan na po ba yung mga napag-pray natin, gumaling sila? Meron pa may mga oppressed and napoposes, gumaling sila pero nagpatuloy sila sa kanilang dating pamumuhay. May kausap kami kahapon, hindi niya nakakalimutan ng Diyos pag sinusumpong siya. Pero pag di siya sinusumpong, nung kanyang fear, matinding fear, yung nakikita ko sa kanya, sobrang fear na nanginginig siya, senior na rin kasi siya. So, nabiyuda siya. Tapos matindi yung fear niya na pagka naramdam niya na mag-isa siya. Pero hindi niya alam kung ano yung dahilan ng fear niya. So, naramdaman namin na parang ino-oppress nga siya ng spirit of fear. Sabi niya, ano naman siya, sincere naman yung paghingi niya ng tulong sa Diyos. Sincere yung pag-pray niya. Pero inamin niya rin, pag hindi siya inaatake, hindi na niya naaalala si Lord. Lahat ng tao, madaling sumunod. Pagka nasa sitwasyon ka, actually tayo nga mga Pilipino, pag may karamdaman, punta ka muna kay Mang Kepweng. Punta ka muna sa mga albularya, punta sa iba't ibang probinsya. Kami nung bata kami, di ko alam kung kilala niyo si Kuya Bong sa dulo. Di ko alam kung nabot ay si Kuya Bong. Doon kami, dati. Tapos, pupunta ako dyan, maglalagay ako ng 20. Doon sa nakagano na ano. Minsan gusto kong kuwain eh. Nga lang, halata. No? Kasi pupunta ako doon sa kwarto niya, ikaw mismo mag-aabot doon sa santo. Kakaiba. Bakit kaya ganun? Tapos pagka matindi na yung nangyayari sa atin, pupunta rin naman pala tayo kay Lord. Huli rin naman pala natin tatakbuhan si Lord pagka desperado na tayo. Magkaroon po tayo ng bunga na worthy sa pagsisisi. Anong ibig sabihin nito? Magkaroon ka ng pagbabago ng pag-iisip. Kung inaakala mo na maliligtas ka ng relihiyon, kung inaakala mo na maliligtas ka ng mga santo, kung inaakala natin na maliligtas tayo ng mabubuti natin ng gawa, palitan mo na yung pag-iisip mo. Ang nakakapagligtas, si Jesus. Ang tumutubos, si Jesus. Hindi rin ma-answered prayer yung prayer natin pag nakumpleto natin yung simbang gabi. Di ba? 12. Ilan ba yun? 7? 12? Wala yun. Kaya ma-answered yung prayer mo kasi a-attend ka simbang gabi at magpipray ka. Yun. Hindi ka rin magkakaroon na anak pag pumunta ka sa Bulacan, sumayo ka sa Ubando. Di ba may gumaganon? Hindi rin mababawas yung kasalanan mo pag nagpenitensya ka. Mga mahal ko kapatid, ang kailangan natin gawin, magkaroon tayo ng pagbabago ng pag-iisip. Si Jesus lamang po ang nakapagligtas, ang Diyos lamang po ang nagpapala, ang Diyos lamang po ang tumutugon. Pag ginawa po natin ito, ito yung tinatawag na fruit worthy of repentance. Ito po yung tinatawag na true repentance. Balikan natin yung mga Israelita. Ang pinaka-pride nila ay sila ay mga anak ni Abraham. Ngunit sinabi rito ni Apostol Pablo na tunay na Israelita rin, sa Galatians chapter 3 verse 7, ang mga tunay na anak ni Abraham ay ang mga mananampalataya. Taas nga yung mga tunay na anak ni Abraham. Tayo po yung mga tunay na anak ni Abraham. At tayo po yung mga naliligtas dahil nanalig tayo sa Panginoong Hesus. Kung gayon, maliwanag na ang mga nanalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Tunay naman, maraming blessings sa pagiging anak ni Abraham. Ang tanong, tunay ka ba niyang anak? Sapagkat ang mga tunay na anak ni Abraham, nananampalataya sa Panginoong Hesus. Tunay na nagrepent at tunay na nagbilib. Kaya sabi rito, after John was put in prison, Jesus went to Galilee and proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has come near, repent and believe the good news. Dumating na ang kaharian ng Diyos, kailangan nyo nang magbalik loob at manampalataya sa mabuting balita. Magkarugtong po talaga yan, mga mahal ko kapatid. Repent and believe. Repent and believe. Repent and believe. Sapagkat hindi ka magkakaroon ng tunay na repentance kung ikaw ay hindi naman nanampalataya. At hindi ka tunay na nanampalataya kung hindi ka nag-repent. Again, ang repent, hindi yung gaganong-ganon ka ha.
Hindi yung gaganon-ganon ka, hindi yung magpapapako ka. Pero yung mga gumaganon-ganon, makikita mo naman biglang mga nagiinuman, hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Wala akong minamaliit dahil doon naman din po tayo galing. Patungkol sa kaligtasan, sinasabi na, gusto po ba natin na mapunta tayo sa langit? Sinashare namin, no? Sabi, hindi naman natin alam yan. Wala namang nakakaalam yan. Diyos lang ang nakakaalam yan. Ganyan sabi nila, bahala na kung mapunta sa langit. Pero gusto nyo po, gusto ko, pero Diyos lang ang nakakaalam yan. Kailangan po ang mga tao, ang mga Pilipino magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip. Sapagkat ginawang tiyak ng Diyos kung paano maliligtas. At ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pangalan ng kanyang anak, Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ po, yung nagbayad sa ating mga kasalanan. Hindi po yung leader ng ating mga relihiyon, hindi po ang Santo Papa, hindi po si Senyor Aguila. Ang daming mga kulto. Ang mga Pilipino, ang daling maniwala. Ang daling maniwala ng mga Pilipino. Meron pa God the Mother. May nauuso pa para babalaan ako kayo mga kapatid. Nauuso, magme-message sa inyo, sasabihin merong pre-Bible school. And sobrang naman talaga, sobrang ganda ng curriculum, ng program nila, napakaganda. At yung pinipreach nila is si chairman, nakalimutan ko kung ano yung pangalan, pero ang church nila is New Heavens and New Earth. Mga Korean sila. Nanguha sila ng mga Filipino pastors, mga Filipino believers, sinasabi may pre-Bible school, tapos ang ituturo nila yung sarili nilang gospel. Na si Jesus, bumalik na raw ulit noong 1970s. Bumalik na raw siya, 1970s. No? Tapos, yung second John, the Beloved, yung nagsulat ng Revelations, is nasa kanilang chairman. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Basta makikita nyo, ang ganda ng graduation nila, parang isang gymnasium. Laging puno. May kakilala ako na nadala doon. Galing siya sa JIL. Gitarista siya ng JIL, magaling mag-gitara, pero natangay siya doon. Ang weird talaga. So mag-ingat po tayo. And nakakalungkot rin sa mga kapatid natin sa Visayas, sa Mindanao, ang dami rin pong mga naluloko sa mga kulto po na yan. Pag napansin nyo po ang isang relihiyon, ginagamit na niya yun para kontrolin kayo. May mga sinasabi sila na pag nagtatanong ka ay bawal yan. Hindi yan pwedeng tanungin dito. Hindi mo pwedeng questionin yung kalooban ni appointed Son of God. Kulto na po yan. Hindi na po yan sa Diyos. Mag-ingat po tayo mga mahal ko kapatid. Sa halip, kailangan po natin gawin, kilalanin po natin, focus lang po tayo kay Jesus. So, ang priority po ng Diyos ngayon ay Marcos 1:14-15. Buksan po natin yan. Marcos chapter 1, verse 14-15. Ano po sabi dyan? Nagpunta si Jesus sa Galilea at pinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Paano dumating yung takdang panahon? Kasi mula nung bata siya, hanggang ideally mga 30 years old siya, hindi pa siya nag-start ng ministry. Eto, mapapasin nyo, Marcos chapter 1, ibig sabihin, umpisa pa lang to ng ministry niya. Ibig sabihin, dumating na ang takdang panahon. Dati, karpintero ko. Dati, nasa puder ako ng magulang ko ngayon. Gagawin ko na kung ano talaga yung pagkatawag sa akin. 30 years siyang nagkarpentero, pero alam niya na siya ay Mesiyas ng sanlibutan ng buong mundo. Kaya sabi niya, dumating na ang takdang panahon, uumpisahan ko na ang ministry. Malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang mabuting balita or ang magandang balita. Ito po ang priority ni Jesus noon hanggang ngayon. Na ang mga tao humantong sa pagsisisi at pananampalataya sa gospel. Sapagkat ang gospel, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao, walang anuman, wala nang iba pa. Sa Romans chapter 1, verse 16, mababasa natin that I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto
salvation. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Pinili ng Diyos na ang kaligtasan ay makamit sa pamagitan ng repentance and believing kay Jesus. Sa pamagitan ng repent and believe. At alinmang hihigit pa dito ay hindi nakakaligtasan. Kung dinaragdagan natin ang gospel, kunyari, magre-repent ka, pero kailangan mong maglagay sa ganon. Alam niyo may gumaganon ganon? Sa kanto, ang dami niyan. Magre-repent and believe ka, pero maglalagay ka sa ganon. Hindi na po yan totoong gospel. Ang kailangan lang, repent and believe. Ngayon, kung nag-repent and believe ka, pero hanggang bibig mo lang, hindi rin yan sapat. Kailangan magkaroon ka ng pagbabago ng pag-iisip. Tanggapin mo yung ginawa ng Panginoong Hesus. Tanggapin mo na makasalanan ka. Kailangan ng pagbabago ng pag-iisip, di ba, para tanggapin na makasalanan ka? Tanggapin mo na papunta ka sa kapahamakan. At tanggapin mo na si Jesus lang yung tanging daan, katotohanan at ang buhay. Yun po ang ibig sabihin ng repentance. Cursed cities or forgotten cities. Tiro at Sidon. Sa Isaiah 14, 13, 15, Ezekiel 26:1-21, malinaw po nating makikita, mababasa yung mga patotoo or babala laban sa Tiro at Sidon. Itong Tiro at Sidon, sila ay isang maunlad na bansa na situated sa dagat. Malapit yan sa dagat. Yang Tyre, expert sila mga manlalayag. Magagaling sila. Kumukuha sa taas nila yung Lebanon, kumukuha sila diyan ng mga panggawa nila ng bangka. Expert po yan ng mga manlalayag. Sabi rito, they would have repented if presented with signs and wonders as Jesus exhibited in Bethsaida and Chorazim. Sila sanay nanampalataya kung nakita nila yung same na himala na ginawa sa mga taga Chorazim. Verse 21 yon. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit sa sako at naupo sa abo ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Sa Sodoma at Gomorrah, Genesis 19:24-28, this utterly destroyed city because of its sin could have been saved and remains today if they were presented with mighty works as Jesus exhibited in Capernaum. Verse 23. Ayan. Okay lang, sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. Verse 23. Ready? Read. Tuloy natin sa verse 24. Nagmataas masyado ang mga taga-Capernaum. Kung ginawa pala sa mga forgotten city, alam naman natin ginawa sa Sodoma at Gomorrah, di ba? Alam natin. Well, sa Tyre and Sidon, ang nangyari sa kanila, kinubkub talaga sila. Ang natira na lang sa kanila yung mga ruins. Ruins na lang ng mga dati nilang poste, yung dating ganda ng kanilang bayan. Sa Sodoma at Gomorrah naman, wala talagang natira. Usok lang talaga. Pumailan lang. After nung asupre, usok na lang. Pati yung mga habitations, yung mga tanim na mga halaman, wala nang nabuhay doon. Ganun katindi po yung nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Alam naman po natin, nasa tindi ng kasalanan ng Sodoma, may tinawag pang kasalanan na sodomite. Pag sinabing sodomite, ito yung nakikipagrelasyon sa babae, lalaki sa lalaki. So, napakatinding kasalanan po ng ginawa ng mga sodomite, mga taga-Sodoma at Gomorrah. Pero sabi dito ni Jesus, kung nakita lang sana nila yung same na himala na ginawa sa inyo, naligtas pa sana yung Sodoma at Gomorrah at hanggang sa panahon ngayon, meron pa sana sa Sodoma at Gomorrah. Napakayaman po ng Sodoma at Gomorrah. Nung pinapili si Lot
ni Abraham kung saan siya pupunta, sabi ni Lot, dito ako punta banda. Kasi rito nakita ko, well-developed na yung city. Diyan ka na muna, tito. Uncle niya kasi si Abraham. Diyan ka na, medyo barren place pa dyan, maghuhukay ka pa dyan. Pero, napunta siya rito sa magandang lungsod, katabi siya ng magandang lungsod, pero ang ginawa kay Lot, ninakawan siya. Pinatay yung mga hayop niya, yung mga alipin niya, etc., etc. At pinagtanggol naman siya ni Abraham. So, napakatindi po ng kasalanan ng Sodoma at Gomorrah. Nandiyan pa yung, nung dumating yung dalawang anghel, at nakita siya ni Lot, dahil si Lot ay isang taong may takot sa Diyos, pinatuloy niya yung mga taong yon sa kanyang bayan, ay sa kanyang bahay. Tapos kinukuha ng mga lalaking taga Sodoma yung lalaking yon para kanilang sipingan. Hanggang sa nilakasan, hanggang sa mabuksan yung pinto, masira yung pinto, pero pagtingin nila, wala na doon yung dalawang lalaki. Ang sabi nung lalaki, lumabas ka na, gugunawin na tong lugar na to. Hindi pwedeng gunawin to habang nandito ka. Kaya umalis ka na, isama mo yung pamilya mo. Napakatindi po ng kasalanan sa Sodoma at Gomorrah, pero kung makita nila yung mga himalang ginawa ni Jesus, sila pala yung magbabalik loob. Ito ang aking katanungan. Sa oras na ito, mga kapatid, huwag naman po natin pagmatigasin yung ating mga puso, kagaya ng sa Capernaum, kagaya ng sa Bethsaida at ng sa Chorazim. Tingnan sa next verse. The people of Nineveh repented after Jonah preached. Itong Nineveh, kinakalamanan to ng thousands, hundreds of thousands, if not millions na tao. Pero dahil sa preaching ni Jonah, naligtas ang mga taong to. Papunta na sila sa kapahamakan. Papunta na sila sa perishing, no? Ano ba yung kasalanan ng Nineveh? Napakalaki po ng kasalanan ng Nineveh. Marami silang mga walang justice sa Nineveh. Napakaraming kasalanan. Itong Nineveh rin po ang sumakop sa mga Israelita nung mga unang panahon. Kaya isa sa nakikita ko si Jonah, kaya ayaw niyang maligtas ang mga taga Nineveh kasi ito yung mga pumatay sa aming mga ninuno, sa aming mga magulang. Tapos sila maliligtas. May kita natin sa Jonah chapter 3 verse 5 to 10. Tingnan natin. Look up natin. Jonah 3 verse 5. Ang galing. Hindi ko napansin yung transition, ha? Hindi ko napansin. Okay. Ayan, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang pinahayag, gugunawin na ang floodway. Wag naman. Practice lang. Wag naman. Okay. Gugunawin na ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Gugunawin na ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Sabi niya, ganyan mag-preach. Sinasabi mo lang kung ano yung pinapasabi ng Diyos. You are being a herald. Parang sinasabi nila, Kaleti, may meeting mamaya. May meeting. Nakita ko nag-meeting yung mga natin dyan, yung mga lola natin. No. Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito na mula sa Diyos, kaya nag-ayuno silang lahat. Nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos sa pagsisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, buwaba siya sa kanyang trono. Wow! Naghubad ng balabal, nagdabit ng panluksa at naupo sa abo. Pinasabi niya sa mga taga-Nineveh, ito'y utos ng hari at ang kanyang mga pinuno, walang dapat kumain ng anuman. Wala ring iinom, maging tao o hayop, lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa, pati hayop, magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ang lahat ng nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay, repentance, mga mahal mo kapatid. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinorosahan ng mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Mga mahal ko kapatid, siguro kung may nag-preach sa Sodoma at Gomorrah, maaring naligtas pa sila. Kasi ang Sodoma at Gomorrah isang syudad lang.
Ang Ninibe, isang bansa yan. Bansa po yan. Hindi lang, kung syudad, napakalaking syudad. Para siyang Babylon. Capital po siya. Maaaring kung may nag-preach sa Sodom at Gomora, naligtas ang mga Sodom at Gomora. Maaaring kung may nag-preach sa mga taga-Tiro at Sidon, naligtas sa mga Tiro at taga-Sidon. Ngunit bakit pag may nag-preach sa Floodway, parang wala lang? Tinuturing natin silang sinumpa. Tinuturing natin silang pinabayaan ng Diyos. Tinuturing natin silang pinorosahan ng Diyos. Pero bakit parang mas matigas pa yung puso natin kaysa sa kanila? Sila sa kabila ng kanilang kasalanan, pwede pa rin nilang ibaling yung sarili nila, yung tingin nila sa Diyos. Yung mga taga Ninibe, iniwan nila yung lahat ng kanilang ginagawa. Nagrepent, naniwala sa tao na hindi nila kilala nung nag-preach. Pero ilan, yung mga nasyaran na natin, nung sila ay makapakinig ng salita ng Diyos, hindi pa rin naniwala. Baka masyado nang nagmamataas ang mga Pilipino. Baka masyado nang nagmamatigas ang mga taga-Floodway. Hindi po tayo higit sa Tiro at Sidon. Hindi po tayo higit sa Sodoma at Gomora. Sa halip, kung tayo ay kagaya ng Bethsaida, Capernaum at Corazim na magmamatigas ang ating puso, hahantungin natin yung kinasapitan ng mga bayan na ito at higit pa. Kaya ito po ipanawagan, hindi lang po para sa bayan ng Taytay, hindi lang po sa bansang Pilipinas, pero sa bawat Pilipino. Sa bawat tao na nakapakinig ngayon ng salita ng Diyos na ito, maging sa online, pag napakinggan po natin salita ng Diyos, wag na po natin pagmatigasin ang ating mga puso. Repent and believe. Sapagkat maaaring kung may nag-preach sa Sodom at Gomora, naligtas pa sila. Pero bakit po kaya sa atin, pag may nag-preach, nagiging katatawanan? Mas magiging masahol ang kalalagayan ng mga bayan na ayaw manampalataya kaysa sa mga bayan ng Sodoma at Gomora. Sa verse 24 ng John chapter 8, sinasabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ang kausap niya rito, yung mga Pariseo, at sa ibang salin ang sabi, kung hindi kayo maniniwala sa mga sinasabi ko, kung hindi kayo maniniwala sa mga claims ko, kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang salitang ako nga, ay banal na pangalan. Ito yung pangalan na binigay niya kay Moises nung tinanong niya, Panginoon, ano pong sasabihin ko sa mga kababayan ko pag tinanong nila kung sinong nagsugo sa akin? Sabihin mo, ako nga. Ang ibig sabihin nito, Yahweh o Eternal God. Kailangan po natin manampalataya, maniwala kung sino nga talaga si Jesus. At siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ito rin po ay panawagan para sa bawat isa, especially sa mga Kristiyano sa lugar na to, sa mga JCOians. Preach the Word of God. Preach the Word of God. Preach the Word of God. Preach repentance. Preach the Word of God. Share the Word of God. Be confident sa pag-share. Ang authority nasa iyo, authority na bigay ni Jesus. Be confident. Huwag kang mapakali pagka ikaw ay di nakapag-share ng salita ng Diyos. Ito po ay hamon, ito po ay panawagan. Again, Marcos chapter 1 verse 14, yan po yung priority ni Jesus. Siya ay nag-preach, repent, and believe. Huwag po tayo mapakali sa komportable nating upuan na tayo lang po napakinig ng salita ng Diyos. Sa halip, mag-preach tayo ng Word of God. Mag-share tayo, mag-evangelize tayo sapagkat dumating na nga ang kaharian ng Diyos. Ito'y nung si Jesus ay nagkatawang
tao. Dumating na nga po ang pagliligtas ng Diyos. Sa Mateo 13:17. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghahangad na makita ang inyong nasaksihan at marinig ang inyong napakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Ito ay, yun nga, yung mga himalang nakita nila, yung mga preaching na napakinggan nila, those are mighty things na kinakapanabikan ng mga naunang propeta at maaaring tayo rin. May nagsasabi, Pastor, kung ako nabuhay sa panahon ni Jesus, mananampalataya talaga ako. Susundin ko si Jesus ng buong buhay ko. Pagka ganun, pinagmamataas na po natin yung sarili natin. Sa totoo lang, kung tayo nasa panahon ni Jesus, baka isa tayo sa nagpagaspas. Mahilig tayo mga Pilipino sa pagaspas. Pero after nun, sinasabi natin, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Maaring isa tayo sa sumunod sa pagpapakain sa 5,000. Makikikain. Maaring isa tayo sa nagsabi na gawing hari si Jesus sapagkat ang gusto mo may kakainin ka lagi. Gusto nilang gawing hari si Jesus eh. Pero ang kaharian ni Jesus, hindi sa lupa. Ang gusto kasi nila makalaya na sa mga imperyo ng Roma. Gusto nilang gawing hari si Jesus. Ang nakikita nila na hari, yung nakasuot ng lino, nakaupo sa malambot na upuan. Yun yung gusto nilang, inaantay nilang hari eh. No? Isang commander na kayang palayasin yung mga Romano. Subalit, or sa halip, ang haring si Jesus, yung paghahari niya hindi sa lupa, ang paghahari niya sa langit. Paghahari niya eternal. Kaya ito po ang hamon sa atin mga kapatid. Umpisahan po natin sa mga family natin. Magbe-Burmans na naman. Magde-December na naman. Thanksgiving na naman tayo. Masaya kami na makasama kayo at ang inyong pamilya. Pero nawa, tuloy-tuloy po natin silang makasama. Kailangan makita sa kanila yung bunga ng repentance. Na pagtalikod nila, tuloy-tuloy na sila sa pagsunod sa Diyos. Hindi yung pagtalikod nila 360. Nakakahilo yun. Pati si Lord mahihilo sa ginagawa natin na 360. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Kung tayo po ay susunod sa Diyos, tungkol sa evangelism, makakita tayo ng mga dakilang himala na kanyang ginawa. Amen? Ang kailangan mo lang gawin, buksan mo yung bibig mo. 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 Kung i-reject ka nila, si Jesus nga ni-reject, tapos ikaw ayaw mo ng rejection. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Jesus nga na-reject, tapos ikaw ayaw mo ng rejection. Si Jesus nga sinabihan na masakit na salita, tapos ikaw ayaw mong masabihan man lang ng jologs, hindi ako naniniwala sa'yo. Iniisip ba natin na higit tayo kaysa sa ating master? Hindi po. Kung si Jesus ay pinersecute, kung si Jesus ay nireject, tayo rin po mapapersecute. Tayo rin po marereject. Pero gayon pa man, si Jesus binuksan niya ang kanyang bibig. Tumuloy po siya sa kung ano yung kanyang ginagawa. Ang tunay na Kristiyano, nag-share ng Word of God, nag-evangelize. Buksan mo yung bibig mo. Buksan mo yung bibig mo. Buksan mo yung bibig mo. Sa pagbukas mo ng bibig mo, kagaya ni Jonah, may mga ibang naniniwala, may ibang hindi maniniwala, pero lahat ng naniwala, si Lord na ang bahala doon. Reward na sa'yo ng Panginoon yon. Si Lord naman ang nagliligtas eh. Kaya may Kristiyano hanggang sa panahon na ito, kaya nandirito pa rin tayo hanggang ngayon kasi si Lord may pinapagawa pa rin. Pagtapos na ang pinapagawa ni Lord, uuwi na tayo sa Kanya.
Sino magko-commit sa oras na to na, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, hindi po ako magiging kagaya ng mga nabanggit na bayan na sila ay nagmatigas sa kanilang mga puso. Amen? Amen. Sino magsabi rito na, Panginoon, kung gusto mo po na i-preach ang repentance at pananampalataya sa'yo, gagawin ko po yun. Sino magsabi? Yun po ang kailangan nating gawin. Yun po ang kailangan nating gawin. Yun po ang kailangan nating gawin. This week, I believe Tuesday or Monday, pagkahatid ko kay Michelle, kailangan kong pumunta sa Antipolo dahil may asikasuhin akong bills. Nalid ako sa pagpunta sa Hinulugan Taktak. Punta ako sa Hinulugan Taktak. Hindi ko idea na magkape. Gusto ko lang pumunta roon kasi presko, maganda. Di ko alam. Biglang gusto ko doon pumunta. So, ang ginawa ko, Hinulugan Taktak, chill drive lang, kalma lang, ang bango, ang sarap. Inabot ko yung hanggang dulo. Parang ang tawag is Daang Bakal. Tapos may sarado na. End na yon, Daang Bakal yung dulo. Tapos sabi ko, ay, hanggang dito na lang pala. Bumalik ako, tapos nakikita ko yung mga may nagbabasketball, may mga nagkakape, hanggang sa naisipan kong magkape. Kala mo, first time na naisipan magkape, no? Nagmamalinis. Yung pala, plano na. Anyway, yung pinakauna ko nakitang coffee shop, doon ako pumunta. Punta ako doon. Ang plano ko lang doon, magbasa, kasi may binabasa akong book. Tapos, nabasa ko doon na when you, mag-ingat ka na wag mong i-debate yung Word of God. Sundin mo yun. Mag-ingat ka na wag kang magtanong tungkol sa Word of God, tungkol sa utos ng Diyos. Ang kailangan mong gawin, sundin mo yun. Alam nyo kung yung pinapagawa sa akin ng Lord? May family doon. Yung nanay is work from home yata. Work from home nga siya, si Ate Cheryl. Tapos nandun yung asawa niya, dalawa niyang anak, yung lolo, nandun din. Pinapasyaran sa akin ng Lord, hindi ko alam yung gagawin. Nagpray ako. Kasi pwede kong kontra yun eh. Sabihin ko, Lord, ito ba talaga yung pinapashare mo? Ngayon ba talaga? Lord, hindi ako mukhang nag-share ng gospel. Nakashort ako na maikli. Galing ako sa pantulog eh. Lord, medyo hindi pa ako nakapag-ahit. No? Ito ba talaga? Yun yung pwede kong gawin kung tatanungin ko siya, kung kukontrahin ko siya. Pero, na-review ko nung book. Grabe yung book na yun, sumakto. Wala ka nang magawa. Hanggang sa dumating yung anak niya, na panganay, may dalang gitara. Nagre-rip siya, ang ganda ng gitara niya. Yun yung ginawang way para magkaroon kami ng conversation. Sabi ko, uy, nagigitara kami, dalang amplifier. Ganto, ganyan. Tapos sabanggitan niya yung genre nila, mga metal pala sila. Pamilyang metal pala to. Matindi. Metal sila. Tapos yung tatay, drummer, artist, yung nanay, vocalista, doon sila nagkakilala, etc. Pero hindi halata sa kanila yung pagiging metal. Praise God. Kasi baka na-push back ako. Pero na-bless ako sa kanilang mga buhay. Sabi nila, hanggang sa normal na conversation, tumagal kami ng kaunti, hanggang sa tanong ko sa kanila, sabi ko, nagkakaroon po ba ng sense yung pinag-usapan natin? Oo, sakto to. Kasi, etong week na to, etong week na to, nagtatanong na yung bunso namin tungkol sa heaven and hell. Itong week na to. Kaya nga, nag-uusap kami mag-asawa eh. Ang ginagawa na lang namin, nag-search kami sa YouTube. Tinapakita namin sa kanya, ito yung hell, ito yung heaven. Nakita na raw nila sila Nostradamus, kung ano naman yung mga prediction. Kaya sabi ko, praise God po, na niloob ng Panginoon na ito yung mangyari sa oras na to. Kasi hindi ko rin po balak na pumunta rito at higit na lalo yung sharan kayo, pero niloob po ito ng Panginoon. Shinare ko sa kanila kung paano makapunta sa langit, kung paano makaiwas sa impyerno, kung paano manampalataya sa Panginoon at nung oras na yun, sila ay tumanggap sa Panginoon. Repent and believe. Pag tayo susunod, gagawa si Lord ng mga dakilang bagay na hindi natin nalalaman. Let's pray. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Dinadakila ka namin, aming Diyos, sa oras na ito. Salamat sa iyong babala na pinakita sa halimbawa ng Kapernaum.
Bethsaida at Corazin, Sodoma at Gomora, Tiro at Sidon. Patawarin mo po kami kung kami ay nagiging mas matigas ang puso kaysa sa kanila. Tinuturing po namin sarili namin na higit kaysa sa kanila. Sa halip, we are worse than them. Because tinuturing namin ang aming sarili na Diyos. Tinuturing namin ang aming sarili na naliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa, sa pamagitan ng mga relihiyon, sa pamagitan ng hindi pagkalimot sa iyo, sa halip ang iyong hinihingi, pananampalataya sa iyo. Pananampalataya sa iyong sinugo sa ginawa ng Panginoong Jesus. Sa oras ito, aming Ama, patawarin mo po ang katigasan ng aming puso. Patawarin po ang kasalanan ng Floodway, ang kasalanan ng Taytay, ang kasalanan ng Pilipinas. O aming Diyos, kami nataguriang Kristiyanong bansa, ngunit talamak, Panginoon, ang korupsyon, talamak ang panlalamang, talamak ang pang-aapi, Panginoon. Aming Diyos, patawarin mo po ang aming bayan, patawarin po ang aming bayan, patawarin po ang aming bayan. Hayaan mo po na kami humantong sa repentance, O God, na kami tumatawag lang sa iyo pag may bagyo. Kami tumatawag lang sa iyo pagka abot leeg na po ang baha. Pag wala ng rescue. Amin, Diyos. Kami tumatawag lang sa iyo pagka tutubuhan na ang aming pamilya. Amin, Diyos. Patawarin mo po kami. Kami bumabaling, Panginoon, sa mga Diyos-Diyosan na hindi nakapagsalita, hindi nakakita, hindi nakapakinig, hindi kayang ihakbangan pa. Kami naniniwala sa mga albularyo na ibig yung sarili ng karamdaman, di nila kayang pagalingin. Kami bumabaling na sa iyo pag wala na kaming choice. Patawarin mo po kami. Durugin mo ang aming mga puso. Ihantong mo kami sa pagbabalik loob sa iyo. Ikaw ang aming tunay na Diyos. Kami ay para sa iyo, aming Diyos. Kaya on behalf aming mga kababayan dito sa Floodway, sa Taytay, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala na even kaming mga lingkod mo, nagsasabing lingkod mo, nahihiya rin po kaming i-preach ang gospel. Aming Diyos, patawad po. Na yung mga panahon na may kinalabit mo kami upang buksan ang aming bibig, kami tikom. Kami nahihiya sapagkat ang focus lang namin ay ang aming sarili. Patawad po, Panginoon. Patawad po na kami may mga sariling agenda na hindi ko share-sharean pagka hindi mo kang ka-share. Patawad po, Panginoon. Na hindi ko share-sharean kung mukhang may mga bisyo. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon. We deserve most and foremost, Panginoon, yung judgment sapagkat kami ay hindi sumusunod sa iyo. Ang dugo ng aming pamilya ay nasa aming mga ulo at ito'y hahanapin mo sa huling panahon. Kami inasahan mo. Kami pinahayo mo, Panginoon, na sharean ng aming mga pamilya. Maging mabuting patotoo, buksan ang aming bibig para sa kanila. Ngunit kami tikom, kami nahiya, kami tameme. Patawad po, patawad po, patawad po. Pagalingin mo po ang aming mga kasalanan. Palambutin mo ang aming mga puso at sa gayon kami maging karapat-dapat sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Tanging sa iyo lahat ng papurit pagsamba. Mula sa oras na to, kami susunod sa iyo sa lubos ng aming makakaya. We will die to ourselves. Hindi na po namin focus ang aming sarili. Kami susunod sa iyo, mahal namin Diyos. Ikaw po ang aming pinakamamahal. Ikaw po ang aming nais makita. Ikaw po ang aming nais sundin. Sama-sama po kami sa oras na to, sa lugar na to. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako po pong bawat isa. Salamat sa Diyos.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.